Mayong buntag mga suking di paminaw dinhi sa DYSR 95.1 FM Dumaguete. Mao kini ang Cornerstone Believers radio program. Ako si Evangelist Jekent, kauban ako karon si Pastor Beth, Evangelist Maven, o kanunay sa paghatag sa atong mensahe, Dr. Faulkner Faith Mascardo. May buntag kanan kaninyong tanan? May buntag. Okay, let's pray. Heavenly Father, we are grateful for this wonderful morning that you've given us. May mo karon namahan kaniman taliwala sa low voltage na himo gyapon namahan nga nakalahos ra gyapon namong programa karon. Daghang salamat niini ug sa tanang mga maminaw karon namahan. Mabatunan gyud kanila ang mga katubagan sa ilang mga pangutana, ang katinaw gumikan sa pulong ni Kristo nga mo nga madunggan karon mga prinsipyo matipig sa matag kasing-kasing makinabuhi makaresulta og kausbanan sa tanang maminaw niini karon amahan. Ginaman sa imong spirito mag-enjoy kami magpabilin ang kalinaw ni Kristo kaning tanan namong pag-ampo sa Amen. Amen. Pastor Beth, palihog basa Pastor Beth sa Exodus chapter 2 from verse 21 to verse 25. All right. Verse 21, Moses agreed to stay with the man who gave his daughter Zipporah to Moses in marriage. Verse 22, Zipporah gave birth to a son, and Moses named him Gershom, saying, I have become a foreigner in a foreign land. Verse 23, during that long period, the king of Egypt died. The Israelites groaned in their slavery and cried out, and their cry for help because of their slavery went up to God. Verse 24, God heard their groaning, and he remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. Verse 25, so God looked on the Israelites and was concerned about them. Okay, sa Cebuano nag-ingon mga higala. Busa mihukom si Moises sa pagpuyo didto og gipaasawa ni Jethro kaniya ang iyang anak nga si Sipora. Unya nanganak si Sipora og batang lalaki ug inganlan ni Moises og Gershom. Or sa Gershom. O Gershom sa Cebuano. Inganlan ni Moises og Gershom ang iyang anak kay matud pa niya ako sa kalangyaw ni ining Dapita. So mo ni meaning sa ngalan nga Gershom. Ako sa kalangyaw ni ining Dapita. Verse 23, versikulo 23. Human sa taas nga panahon, namatay ang hari sa Ehipto. Bisag gid unsa gid ay kagamahanan siya, matay ra gyapon. Mao. Grabe ka dato, grabe ka powerful na namatay ra gyapon. Human sa taas nga panahon namatay ang hari sa Ehipto, ang mga Israelita nag-agulo paghihapon tungod sa kapait sa ilang pagkaulipon ug nagpakitabang sila. Miabot sa Dios ang ilang mga hangyo. Miabot sa Dios ang ilang mga hangyo. Ug gidungog niya ang ilang mga agulo. Ginumduman niya ang iyang kasabutan tali kaniya ug kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob. Nakita niya ang mapait nga kahimtang sa mga Israelita ug nahingawa siya kanila. Mga higala ni kabuntagon bisan tuod dugay ta nakasugod tungod sa low voltage. Apan natong paningkamutan nga ato ni siyang mapasabot kining bersikulo 21 hangtod sa bersikulo 25. Ang title sa itong mensahe karon, God's Sovereign Providence in Times of Suffering. Ang dakong mahimo sa Dios tungod sa iyang pagkalabaw ug pagkagamanan sa mga panahon sa atong mga pag-antos. God's sovereign providence in times of suffering. Naba kay suffering ngayon na sinati? Naba kay suffering sa iyong gitubang? Angay ayaw kabalakan niya na tungod kay doon ay Diyos nga mas labaw pa sa imuhang na sinati nga kapaitan. Amen. Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi ug mga walay kasiguraduhan. It's easy to feel like God is distant or uninvolved. Kung na kay masinati nga makaingon ka nga naunsa na niya akong sitwasyon mura magbibiyaan ko sa Dios.
or wa man nangilabot ang Dios ani. Hilo-hilo man. Sayo na jud kay isulti ba saya. Sayo na isulti nga God is with me basta nindot pang kinabuhi. Pero kung magkaingon-ingon na gani, makaingon ng tao, ibiyaan man siguro ko sa Dios, gitalikdan man siguro ko sa Dios, or wa man ginlabot ang Dios niya kung kahimtang. Dahan ka, ningon kag wala nang ginlabot ang Dios. Kini atong gibasa sa verse 21 hangtod sa verse 25 sa Exodus chapter 2. Mo ni si mutugan ka nato that God is always at work. Ang Dios kanunay nagtrabaho, kanunay namuhat. Even when we cannot see Him. Bisan pag sa mga panahon nga wala ta kakita niya or wala gito siya makita physically. God is always at work. Amen. So ato lang pagka susihon og taman sa unsang pamaagi nga ang pagka labaw sa Dios mooy nagatrabaho alang sa pagpahiluna o pagtagbo sa atong panginahanglan nga muhatod ka nato sa paglaom o mo comfort ka nato in times of suffering. Actually, what we need in times of suffering is comfort, man. Comfort and hope. Kinahanglan tanang duha. Yung sa asang bahina o sa unsang bahina nga maka-receive tag hope and comfort gikan sa Dios. Agi gamay historical background ni nga passage sa mga higala. Kini dieng verse 21 to 25 hitabo ni siya sa panahon nga ang mga Israelita nahimo pang mga ulipon sa Egypt. Ug si Moses usa ka Israelita nga nagdako diha sa Egyptian nga panimalay. Nakapatay siya usa ka Egyptian kay nangulata man og usa ka Hebreo nga ulipon. Ug ganining panahon na siya ming siwat, ming flee, ming tago kay patyunon siya sa paraon. Patyunon gyud siya dunay ang iyahag yung silot gid ang iyahang ang nanay patong ang iyang ulo Pastor Beth. Kung makitaan siya patyon gyud siya. Dili basta-basta sa. Evangelist Chicken. Kung ikaw ba makadungog kag balita nga gipangita ka nya patyon ka. Mapakita ka. Tago dyan ka. May kag diara na iko. Mingon ka. So si Moses, typical nga reaction sa tao na running for his life. Tago gyud. Sibat gyud. Kay perti mang isuga sa paraon na ni kay Egyptian gipatay niya si Moses bisan tuon og giadaptar siya sa usa ka prinsesa. Ang sa anak sa paraon dili biya pud siya tinuod ng Egyptian, Hebrew biya siya nga bata. Og ang nahitabo niya kay nakakaplag siya og kapasilungan didto sa panimalay ni Jethro nga nahimo ra pod niyang father-in-law. Si Jethro day mga higala usa siya kapari sa media nga mga pari magod sa Biblia na magod yung mga asawa, mga pari ron sa itong panahon karon din ang mga asawa sa Bible. Ang mga pari na dyan yung mga asawa nagay mga anak o gagamay pod niya kapag hatag ganinyo sa idea may tungod sa konteksto ni ining passages. Si Moses mo ang iyang integration into Jethro's family makita ito sa verse 21 nga nahiusa gid siya sa pamilya ni Jethro. O nakita po na ito din nga pang bersikulo nga nataw po si Gershom ang anak ni Moses o doon na po ay awareness of the Israelites suffering. Gawin lang idea evangelist mga palag. Pagka wala na ni Moses kita manipuligid niya sa leadership sa Israel. Si Joshua, di ba? Joshua ano dili si Gershom. O angay po na mo nang hunaon taman-taman nga o sa idaghan kita expectation nga kani siya ipuli ni siya kay anak ni kon what if lahi ang plano sa Dios. So dili diyan necessary gyud nga dunay dynasty ba. Dis Pilipinas kay pangingon ang senators kaduha ra mo katermino maabot ng tag 12. Tag 7, tag 9 ka termino multiple terms ang congressman katulo ra maabot tag 4, tag 5. Pero sa kuan sa tuwang constitution sa 1987 constitution
duha ra na sa senator niya, tulo sa congressman. Mm. Dayon, po ilabot tong giglikayan po ginang mga political dynasty. Kita ni mo dira sa Bible nga kung dili mo bagay si Gershom nga magdumala sa mga katawan sa Israel, ngano mang siya ibutang. So mo na mga prinsipyo sa Dios nga tulad ng taon. Okay, so dini nga story di ay mga higala. Kita na to ang context nini nag-highlight siya sa God's sovereignty and providence. Moro gyud na siya. Kita nimo diha nga ang Dios namuhat nangitag pamaagi nga matagbo ang tanang panginahanglan nga pahiluna ka nga kung unsay imong kinahanglan balay ba o tagaan ka sa Dios ug panimalay kinahanglan kag pagkaon ngitag pamagi ang Dios ug makaon ka ngita ka og kinahanglan tan-aw sa Dios nga kinahanglan kag kaila o tagaan ka sa Dios ug kaila. So part na siya sa providence sa Dios. Correct. Part na siya. And despite sa mga pag-antos sa mga Israelita, kita na to ganina Pastor Beth nga ningon ang verse 25, nakita niya ang mapait nga kahimtang sa mga Israelita ug nahingawa siya kanila. So wala day pag-anto sa tao ning kalibutan nga wala kita ang Dios. Amen. Amen. So doon na tayo tulo ka mga points ni ini nga kabuntagon nga na to nga pamalandungan. Number 1, God's timing is perfect. Unsa ginan ako, Pastor Beth? God's timing is perfect. Nga naman kayo nga ang timing sa Diyos perfect. Kay Moses' life in Midian prepared him for his future role as leader. Katulig pagkasibatan ni tago siya, dalagan siya, kay hadlok siyang patay siya, pero katuing kataguan dito, gigamit to sa Dios nga mahimo siyang maandam siya sa iyang umabutay nga papel isip nga deliverer sa Israel. Kung makaingon ta, God's timing is perfect even when we don't understand it. I-type ko sa comment section mga higala kung nalantaw ka sa Facebook Live or bisan sa replay humani ini. God's timing is perfect even when we don't understand it. Ang timing sa Dios perfecto o hingpit bisan wa kasabot niini. Kuno na ragod nga ning adto ra man sa didto kay naglingkod-lingkod man gani sa stabay gani kay ang iyaha lang good nga kuan lang siya makainom na sa tubig dito niya niadto higayon na miadto ang mga anak ni Jethro dito sa tabay kay aron pagkalusog tubig nya gipuno nila ang mga paimnanan sa mga karnero ug sa mga kanding silang amahan apan dihi miabot nga mga magbalantay sa karnero ug giabog sila apan gitabangan sila ni Moises ug gihatagag tubig ang ilang mga hayop. So kadto ba? What if wala to nag timing pa, Pastor Beth? What if naunag abot si Moses or naulahi siya abot? Ano ba? So muna mayon ko nimo nga God's timing is perfect. So ang application nini nga mensahe mga higala. Salig sa timing sa Dios. Salig sa timing sa Dios. Trust God's timing. When facing uncertainty or delay, kay usay mong kuyawon man ta wala pa man gyud. Hala uy, oh Lord, wala pa lagi. Kung mag-atubang mga ganikag mga walay kasiguraduhan, kung mag-atubang mga ganitag mga delay natin gihulat wa pag giniabot, ana ako isulti nimo. Trust that God's timing is perfect. Because He is preparing you for what's ahead. Amen. Kung nadyo kay gihulat-hulat nga pag giniabot, basin lahi ang plano sa Dios. Basig giumol pa sa Dios ang imong pasensya. Amen. Basig giumol pa sa Dios ang imong karakter. Kay dili mabutan ng pangayon itong mga material iban ihatag diretso dahil sa Dios kay mas importante man gyud ang ato ang karakter kaysa matagaan ta sa Dios atong financial ug material nga needs. Ang kwarta mabilin ta sa kalibutan, apan ang atong batasan madala sa langit. Amen. Kaayo. Number 2, God sees our suffering. Kakita ang Dios sa atong mga pag-antos. Evangelist Jacob, nakakita ang Dios sa imong mga pag-antos. Amen. Ang mga Israelita, di ba, nagtsabaw sila, naghilak sila, kaya nagigon sa Biblia ba? Nagigon sa Biblia, Evangelist Bob nga. Miabot sa Dios ang ilang mga hangyo. Amen. O gidungog niya ang ilang mga agulo.
Ang mga kaning mga tauhan nag-ampong gini, uy, Ginoo, tabang. Ya, iyo ba yan ang tao ni wala ba yung Ginoo dia physically sila nga tubangan? Yeah. Kaya ang Ginoo ang iyang trono to mas gingarian sa langit. Kaya ni ko na Biblia nga naabot sa langit ang hangyo sa mga tao. So dako kay diferensya Pastor Beth kung ang tao mag-ampo sa. Yes. Amen. Amen. Kay maabot pang dito. Maabot. Ni ko na Biblia. Verse 24, og gidungog niya ang ilang mga agulo. Gidungog niya ang ilang mga agulo. So ang mga Israelita, mga higala, ang ilang tiyabaw, ilang yangungo, ilang agulo, ang ilang ihilak, nadungog sa Dios. Og dingon na Biblia, He remembered His covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. Wow. Pagkadungog sa Dios, sa hilak sa mga kaliwat ni Abraham, nga pitin ng daghana. Ingon ng Dios, bitaw. Nabi jugoy kasabutan sa ilang lolo. Sa ilang mga patriarchs, sa ilang mga katigulangan nga si Abraham, si Isaac, o si Jacob. Di ko malimot ana. So mga higala, ang akong pagdasig niya ni kabuntagon, if ikaw karon na kay pains physically or emotionally, na ako'y pag-encouragement mo, kakita ang Dios sa mga kasakit ng imong na sinati karon. And He's working to bring deliverance. Namuhat ang Dios nga gikan sa imuhang mga kasakit. Mahigawas kanya na. Now here's the problem, Pastor Beth. Dugay na nila kanilang mga hilak nila, Pastor Beth. Nabot na ning mga 400 years. May dugaya lagi. Ngano naabtan mag mga 400 years, Pastor Beth? Una sa tanan, lagi kay God's timing is perfect. Kaduha, possibly dugay na sila nanawag sa Dios. Kung wala nagpasabot nga ang Dios nakakita sa imong mga kasakit, ng automatic ang Dios mamuhat. Ayaw mo kalimon sa gingon ni Lord Jesus. Pangayo og kamo paghatagan. Pangita og kamo mga kaplag panuktok ug ang pultahan ablihan alang ganinyo. Ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and the door will be open. So ang prinsipyo sa Dios, bisan tuod nakita siya si mong pain, if dili po ka muhangyo niya, dili po ka magtabang niya, ang Dios dili ra po na mamuhat. Sangpita ang Ginoo ug tubagon kaniya. Ha? Ayaw pag presume or ayaw pag-assume nga tungod kinakita ang Dios imong mga kasakit. Mingon kang Dios bitan na siya. Kabalo sa bato niya. Dili na ingon ana. Dili na ingon ana. Kung kabalo ang Dios sa imong mga kasakit, kung kabalo ang Dios sa imong mga pag-antos, di po na siya bastos nga. Musagad siya pamuhat ug trabaho sa imong kinabuhi bisag wa kaniingon niya. Naghulat siya sa imong request. Kay ingon ana ang gingharian sa langit. Nagkinahanglan og request gikan sa tao aron nga trabaho una sa Dios. Amen. So ang ato ang pag-aplikar niini nga mensahe mga higala, bring your struggles and sufferings to God. Dalhana ngadto sa Dios. Ayaw sige ingon nga Dios ray bahala ning tanan. Hindi na madalag Dios ray bahala ning tanan. Dalha ang imong mga kasakit, ang imong struggles, imong sufferings to God. And like the Israelites, bring your cries of pain and frustration to God. He hears and sees your suffering. Dal-ana. Kay kung naay kahingaw ang Dios ug nakakita ang Dios nimo, mamuhat siya sa dihang muhangyo ka kaniya. Katapusan mga higala. God's providence is personal. God's providence is personal. Ang pagpamuhat sa Dios alang sa pagtagbo sa imong mga panginahanglan or sa pagplastada kanimo sa imong kinabuhi. Personal na. Dili lamang na siya national, dili lamang na siya communal, but also personal. Kung imo lang tawo ng Biblia, God's awareness of the Israelites' suffering shows His personal involvement in our lives. Amen. But pasabot, dili lamang siya may kahingawa sa tibok nasod, napo siya kahingawa sa personal imong kinabuhi. Ako sa iyo nun. Ako sa iyo nun. Katong pagkalayasan ni Moses, kaya nakapatay siya, what if nang Ginoo bahala ka din tawhan na kang anong kang dipatay? Gisugo ba ka? Ha? Ganun yung katawa mga Pastor Beth.
Ha? So, ikis ko, Moses mo. Ingon ang Ginoo. Ingon ang Ginoo nga. Gisugod iti ka Moses kang patay tao. Sa pag-impulsive ra gini mo gihimo kag desisyon nga dali-dali. Emotional ra ka. Gisapot si Metos Moses. Mo jud ang sakit sa mga tao rong panahon na evangelismo. Basta matandog ang emotion, la himo dig desisyon dayon nga. Way kwentahay ba. Sa unahan na. So unahan na gid po na siya mga consequences. Si Moses ang consequence ni Moses noon na wanted ginoon po siya. Wanted was oras. May gani evangelismo. Kinardi pa plano ang Dios niya. Amen. So katong pag-abutan ni sa tabay kalingkod-lingkod siya dito. Layo man gud po na iyang panaw evangelismo kay dagan gid siya. Di siya kanina itabay kay talag saraway tabay makita sila panahon evangelismo. So talag makita ang tabay mga murag kaigon ay salamat kina di na kumatay ni kini tubig. Na tubig. Dito siya kalingkod-lingkod kay way muluto ni evangelismo boy muhatag niya pagkaon. Way muluto niya gisa mo nagdala din siya og kaldero. Wala. Pero kadtong yang pagkalingkura, timing to kayo ug ang Dios day mismo kadtong yang pagkalingkura apetos providence sa Dios because God's providence is personal. Yes, nakita sa Dios ang hilak sa mga Israelita, apan nakita po sa Dios ang personal nga panginahanglan ni Moises. Amen. So kay ikaw karon nga namati na ko dinhi, nagtuo ka nga ang gigugma sa Dios ang church lang or ang Pilipinas lang or ang tanang katawan na ko idugang pasabot nimo. Bisan ikaw nga namati nini nga mensahe, kaila ang Dios nimo o ang Dios aduna po'y kahingawa kanimo personally. Amen. So makita na to that God cares about our struggles and is working everything out for our good. So nga tong pag-aplikar ng mensahe before ta mo tapos mga higala. Rest in God's sovereignty. Kung naamang gini ang ngayong kapahulayan, pahulay uban sa kamatuoran diha sa kamatuoran nga ang Dios adunay mahimo nga lisod kayo kwintahon sa tao apan sayon ra sa Dios. Remember that God is sovereign and in control. Walay lisod sa Dios. Kaya niya abuton ang tanan aron nga tanang bati abuton niya aron madunay nindot nga maayo resulta. Mo ni Dios evangelismo. Mo na siya bitawag the greatest artist. Amen. Kay ang tanang bati abuton niya na bati. Katong mga anak ni Jetrong ng kalos og tubig. Yeah. Bati mo tong batiin taw tong kahimtang to kay nang kalos og tubig. O dayon ilog ang tubig sa mga pagbantay karniro, bati kito. Si Moses pod nga bati kinabuhi kay nakapatay, gaabot sa tabay. Yang resulta si Moses naminyo niya tong usa sa mga anak ni Jethro. Nagkaanak pa siya sa Jerusalem. Napastar yang kinabuhi, nahilo na iro siya. So rest in God's sovereignty. Amen. Ikaw karon nga nakay nating mga bati sa kinabuhi. Dili pa na mo'y outro. Dili pa na mo'y ending. Dili pa na mo'y conclusion. Salig nga ang Dios namuhat siya bisag wala ka kasabot. Hallelujah. Kanina. Daghang salamat mga higala sa imuhang pagpamati nini nga mensahe. I hope and pray nga dili ka magsigig kabalaka kahadlok sa kinabuhi. Amen. Because God's sovereign providence can be seen even in times of suffering. Walay lisod sa Dios bisag gaantos pa ka. Yes. Kaya sa Dios paninduton ang imong kinabuhi. Amen. Sa unahan makaingon kag halano kahibulungan ang tanan. Na aman nindot gikan sa mga bati na kong kahimtang. Amen. Oh, God bless you. Ang Dios magapanalangin sa imong adlaw. Thank you, Lord. Amen. Amen.